Good morning mga kapatid. Ah, Napanood ko lang po yung vlog ni Brother Armandin, Bloodcaster, no? At tila ang kanyang nasabi dito is sacrifices ng Pangulo. Dapat ba talagang mamili ang Pangulo ng isasakripisyo? Doon po sa mga nakapanood na mukhang hindi ganong naunawaan ang ibig sabihin ni Brother Arman dahil Chabacano po siya eh. Pero legit po ang kanyang mga binobroadcast. Dahil dati na po siyang broadcaster, parang si Kuya Percy Lapid. At narinig ko po doon na alin ba ang kanyang isasacrifice? Si Martin Romualdez na naging leader daw sa nakawan sa flood control para di makulong, or ang impeachment case ni Sara Duterte na magdudulot sa bansa natin ng malaking kawawaan kapag ito ang napaupo, or bibitiw siya sa kanyang upuan dahil lang dyan. Alam nyo mga kapatid, yan ang sinasabi natin na talagang hindi dapat magkaroon ng dinastiya sa gobyerno. Yan po yung sinasabi natin, na kapag ang nakaupo ay kamag-anak, kapatid, magulang, pinsan, at gumawa ng anomalya, ang pagiging kadugo ang iiral, hindi ang pagiging magkaibang tao. Alam niyo mga kapatid, para sa akin, no? Para sa atin, bilang boses ninyo na hindi makapagsalita, bilang vlogger ng masa, ang akin po ditong may hiling kay President Bongbong Marcos. President Bongbong, kung mahal mo ang Pilipinas, kung talagang mahal mo ang iyong mga kababayan, kung talagang mahal mo ang bansa nating sinilangan, tanggapin mo at dapat ipakita mo ngayon ang tunay na sakripisyo ng mga Marcos para sa bayan. Si Kuya Percy Lapid, sinakripisyo ang buhay para makapag-iwan siya ng mga tagubilin, ng mga paalala, pangaral, at higit sa lahat, nag-iwan siya ng tapang para sa bayan. Sana ikaw din bilang presidente. Hindi inisip ni Kuya Percy ang pamilya niya na kung sakaling siya'y patayin, ay maiiwan niya. Ikaw, Mr. President, hindi masamang isakripisyo mo ang isang tao na kahit kadugo mo, na kahit kamag-anak mo, ay nagkasala naman. Hindi mo rin dapat konsintihin. Hindi mo rin dapat pagtakpan. At hindi mo rin dapat isave na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. May isip na ang iyong pinsan. Kaya niyang ipaglaban ang sarili niya. Pinaka-the best mong gawin, hayaan mo siyang harapin ang kanyang mga nagawang pagkakasala. Kapalit ng kalayaan ng bansa sa kamay ng dyablo, na ikaw rin ang piperwisyuhin once na makuha nila ang kanilang gusto.
isakripisyo mo man ang impeachment, isakripisyo mo man ang bansa, hindi man makulong si Martin Romualdez, darating ang oras na si Romualdez ay sisingilin din ng pagkakataon at wala kang magagawa. Si Duterte nga na matanda na, siningil pa. Anong lakas ng kapangyarihan pagdating sa singilan ng pagkakasala? Kung ang iyong uunahin ay si Martin Romualdez kesa sa bansa, napakaraming buhay ang iyong kinawawa kumpara sa isang tao na meron namang pagkakasala, na itinuturong leader ng korupsyon. Mr. President, ikaw ang may hawak ng bola. Ang sabi mo nga, walang kamag-anak, walang kaibigan, basta't nagkasala, parurusahan. Ngayon, patunayan mo yan. Si Mr. Romualdez, ang tinuturong leader ng korupsyon sa flood control project. Hayaan mong siya ang humarap at patunayan ang sarili niya kung siya'y nagkasala o hindi. Huwag nang pagtakpan. Tama na. Tama na na naging tampulan na ng masamang imahe ang pangalang Marcos, pangalang Romualdez. Nasa imahe nyo kung kaya't may pagkakataon pang linisin mo ang pangalan mo ngayon bilang Marcos. Alam mo, Mr. President, siguro hindi mo pakikinggan ang boses ng isang katulad namin na simpleng mamamayan. Pero dahil sa mga simpleng mamamayang ito, kami ang sumusuri at tumatayong hukom sa inyong mga paglilingkod kung kayo'y karapat-dapat o hindi. Mr. President, huwag ka na mag-isip. Ibigay mo na ang karapatan ng mga nasa hustisya para litisin si Martin Romualdez. At ikaw, manahimik ka bilang Pangulo. Alam mo, hindi naman dapat ikaw lumalantad para ipakita sa tao kung ano ang mga mabubuti mong nagagawa. Ang aani ng lahat ng nagagawa mo ay ikaw rin. Iutos mo yan sa mga tao mo na pwedeng gumawa at kaya mong utusan dahil ikaw ang Pangulo. Lahat ng matatapos nila, lahat ng maa-accomplish nila ng mga kautusan mo, ikaw din ang aani dahil ikaw ang presidente. Ipakita mo ngayon sa buong bansa na hindi ka konsentidor, na hindi mo kayang isakripisyo ang bansa para lang sa iyong kamag-anak, na hindi mo kayang tiisin o isakripisyo na ang mga Duterte ang hahawak ng bansa para kawawain ang mamamayang Pilipino. Isa laban sa lahat. Lahat laban sa isa. Isang sakripisyo, tagumpay ng lahat. Ganun lang po yun, Mr. President. Iba ang pagmamahal ng marami kaysa sa nag-iisa na iyong bibigyan ng leksyon. Salamat, Mr. President. Salamat.